Okay mga babayan, magandang hapon po sa inyo. Nais ko lang pong i-share sa inyo yung blessings na natanggap ng isa nating kababayan dyan sa Canada. Tumama lang po siya ng $80 million mga kababayan. Napakaswerte po ng ating kababayan si Justin Simporius mga kababayan. Okay, paanggan po natin ang ating kababayan. Mga kababayan, ito po yung pinakamalaking premyo sa kasaysayan ng loto dyan sa Canada. Last Friday, I was planning burger for my family. 6 p.m. I really want to let's take a chance, right? And then I knew I needed a burger bun and a cheese, so let's go to Walmart. So Walmart Surrey Central had like a lotto, and then they have burger buns too, and then cheese. So let me go, right? So I have $40 in my pocket. You know, $20 should be enough, right? 20-something bucks should be enough for cheese and your burger bun. So I bought $12 ticket, and then 3 hours after, I checked the lottery. Like my daughter was a bit sick that time, so we lay down in bed early 10:30. I couldn't sleep, so let me check who won, right? So how do you check the lottery? Are you like pulling out the app? Are you getting a newspaper? Yeah, so no, I use the app. So I use the app. So I opened the app, and then it says 80 million won, Surrey. Oh, so I made a joke right away, right? Okay, baby, we're millionaires. And I'm like, what did your wife say? She was mad. She was mad. She was like, can you stop that joke right now? Because your daughter's sleeping. She's sick. I'm like, okay, whatever. Let me check the lottery. Let me use the flashlight, check the lottery, match it. And then when I saw it was a 6, I'm like, okay, there were 2 lines that had a 6 in there, right? Yeah. Okay, and then the next one was a 10. The other line had a 10, but the other one didn't. So let me go on with this line. I did scan it right away. So I was just like matching every number. You haven't scanned it yet. You're just like looking at the number. Yes, using a flashlight. With a flashlight. Yeah, because the daughter was sleeping, right? Under the. No, I was love like it, okay. sitting in the bed. Right? And then 6, 10, okay. 16, okay. 17, okay. Oh, we're going. 30, and like when it hit like 5 out of 7, like you know what? I think we're millionaires because like I didn't see 5 out of 7 in Surrey. Sure. So when it hit like 38, like I already screamed. I shouted. I cried. Like I turned on the lights. My wife was mad again. You woke up your daughter. Your daughter woke up. I woke up the daughter like, up your daughter. I was like, babe, we don't have to work anymore. Like this is life changing. And then I scanned it and like and then Okay mga kababayan, ayan po si kababayan Do you always pick Justin Simporio mga kababayan. Yeah, quick pick. Luck of the draw. Yeah, lucky draw, yeah. Napakaswerte po ng ating kababayan. Ito pong si Simporio tsaka si Justin tsaka po yung asawa niya ay mag-prepare po ng hamburger para po sa kanilang hapunan. Alam niyo naman po yung mga kababayan natin na sa ibang bansa, madalang lang po siguro silang kumain na rice. Ang kinakain po nila ay mga ganyan, mga burgers, mga fries, mga steak, mga kababayan. Kailangan po nila ng buns at cheese. Nagpunta po sa Walmart tong si Justin, mga kababayan, para bumili ng buns saka cheese. Meron pong kwan doon mga kababayan, Lotto Outlet, parang dito sa Pilipinas. Meron daw siyang $40. Bumili din po siya, pagkatapos siyang bumili ng buns saka cheese, tumaya din po siya sa Lotto, dyan sa Lotto Max, dyan sa Canada mga kababayan. 3 oras mga kababayan bago bulayin ang pinakamalaking premyo sa kasaysayan ng Canada. $80 million mga kababayan. Napakalaki po niyan pag kinonvert mo sa pesos. Sa madaling salita po mga kababayan, tumaya po siya at umuwi na po siya. Pagkatapos po nilang maghapunan mga kababayan, naroon na po sila sa kwarto, nagpapahinga, natutulog din ang kanilang babae. Alam ko na, biniro niya yung asawa niya, mga kababayan, na tumama raw siya, naka-jackpot daw siya.
Sabi ng asawa niya, huwag daw siya maingay, baka daw magising yung anak niya. Nagalit daw yung asawa niya, mga kababayan. Dahil doon sa biro niya. Nung mga ilang sandali, mga kababayan, nung nabola na nga yung Lotto Max, $80 million mga kababayan. Napakaswerte naman ang ating kababayan. Palatulungan niyan, Justin. Ambunan mo nga kami rito, Justin. Mga po siya ng flashlight, tapos isa yung chinek doon sa apps. May apps po yan, yung Lotto Max, makikita mo yung mga lumabas na numero. Nakakita niya, mga kababayan, lahat ng numero niya nandoon, mga kababayan, napakaswerte. Sisimi po. Sinabi niya rin sa asawa niya, ayaw pa rin maniwala, nagalit pa rin ang asawa niya. Baka nga magising pinganak nila. Pero sinabi niya, totoo silang tumama. Naiyak po sila sa galak, mga kababayan. Isipin mo naman. Natapos ang paghihirap nila, mga kababayan. Ito po si Justin, mga kababayan, nag-resign na sa kanyang trabaho. Ano pa nga naman magtatrabaho, milyonaryo ka na. Nag-resign po sa kanyang trabaho. Sabi nga, para daw mas marami siyang time, mas marami siyang oras sa kanyang pamilya, mga kababayan. Napakabuting ama. Sabi na kailangan magtrabaho. Ayun po kanyang nanay po ay pag-retire niya ng umaga. At tapos yung mga pamilya ng asawa niya, tutulungan din niya. Mga kababayan, tapos umuwi din sila sa Pilipinas dahil yung babae hindi pa nakikita yung Pilipinas, mga kababayan. Napakasarap naman, At ang isa pa, mga kababayan, isa pa, kaya po pala sa tumataya ng loto, mga kababayan, yung nasa kaya na-inspire doon sa nakasakay niya sa bus, tumama din yata sa loto, kaya sinusubukan niya rin. Ayun nga, tumama na siya. At saka yung pangarap niya, mga kababayan, na ito palang si Justin Simporios, mga kababayan, paborito itong si LeBron James, gusto niya raw, mga kababayan, bago mag-retire si LeBron James, gusto niya pa raw mapanood ng live to sa Lakers. Sa nangyari ngayon sa buhay ni Justin Simporios, mga kababayan, kaya niya lang pumunta ng LA para panoorin si LeBron James na naglalaro, mga kababayan. Kaya mga iba dyan po, huwag mawalan ng pag-asa. Patuloy po kayong dumalangin sa taas. Mag-pray, magpasalamat kung ano po inyong natatanggap sa buhay. Huwag pong maging gahaman. Darating po ang swerte nyo. Kasi kung gahaman ka, mapagsamantala ka, mapanloko ka, makakarma ka lang pagdating ng araw. Kaya yun sa mga may mabubuting puso, tapat. Pagpapalain po kayo, maghintay lang po kayo ng inyong swerte, mga kababayan. Palagi lang po kayong tumalangin sa taas. Dito po sa atin, yung tinatawag na sa Canada, yung quick pick po yung tayaan niya. Di po ba? Sa atin po, sa Pilipinas, ang tawag dito, lucky pick. Ang hirap lang dito sa atin, maraming nagdududa rito sa PCSO, mga kababayan. Kaya dapat siguro, yung mga nananalo, tulad dyan sa Canada, di ba? Pinapakita nila yung nanalo, mga kababayan, di ba? Siguro dapat din dito sa Pilipinas, ganyan din yung gawin para hindi magduda ang sambayanang Pilipino, di po ba? General Manager Merl Lopez.